Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules, January 9, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Madalas na tayong nilalapitan ng mga kababayan nating naloloko umano ng mga ahente. Ngunit sa pagkakataon ito, isang ahente ng malaking kumpanya ng motorsiklo ang lumapit sa atin. Reklamo niya, hindi umano siya binigyan ng komisyon para sa 25 units ng motorsiklo na kanya na ibenta sa loob ng 2 buwan. Ang kamuha ng kanyang kwento sa report ni Rachel Junedo. Panloloko ng Honda Motor Superbike Management. Yan ang inilapit na problema sa responde ni Eduardo Del Rosario, 44 na taong gulang at may 4 na anak. Dito sa Dao, Pampanga namin, nirespondihan ng nagrereklamong si Eduardo. Kwento niya, inagrabyado siya ng Honda Motors Lubao, Pampanga dahil sa hindi pagbabayad ng kanyang komisyon. Talagang agrabyado ako dito dahil una, pinagtrabahuan ko yon. Hindi nila ako binayaran. Sila nabayaran ng mga customers. Ang nagpagod, naghanap ng benta, ako. Di ba dapat ako ang bayaran? Karapatan ko bilang isang hahente ng kumpanya na bayaran ako. Ang inirereklamo ni Eduardo ay ang kanyang komisyon para sa 25 units ng motor na naibenta niya sa loob ng 2 buwan. Kung tutuusin, simula pa noong 1996 hanggang 2011 nang siya ay maging ahente ng naturang kumpanya sa Lubao, Pampanga branch. Sila mismo ang kumuha sa akin as agent ng kumpanya nila. Pinagtitiwalaan daw siya ng gusto ng mga kliyente, kaya naman nalalagpasan pa niya ang kota na 15 motor na benta kada buwan. Sa halip, 60 motor ang kanyang naibibenta. Katunayan ay nag-number 1 seller nga daw siya sa naturang branch noong March 5, 2011 dahil dito. Kaya naman sobrang sama ng loob ng ahente dahil maliban sa hindi na ibinigay ang kanyang komisyon ay sinampahan pa siya ng Honda ng kasong estafa. Wala naman akong nilolokong tao. Sila, pinapalabas nila na may niloloko ako. Sila, ay mga tao nandyan pala sa paligid ko eh. Paano mo sasabihin liniloko ko sila eh? Bakit ngayon kumukuha pa sila ng motorsiklo sa akin? Kung isa akong taong manloloko, sa palagay mo ba nandito pa ako para nakatayo pa dyan na wala namang ginagawa ng mga tao, hindi naman nila ako inaano. Lumalapit pa rin sila sa akin. Ang kliyente ang nagtitiwala pa rin sa akin. Paliwanag ni Eduardo, ganito ang kanilang naging usapan sa komisyon. Sa isang motor na maibibenta niya ay kikita siya ng 1,000 piso. At kapag nakapagbenta pa ng 3 motor, ay may bonus pa siyang 1,500 pesos. Kaya naman kumikita siya ng 4,500 pesos para sa 3 motor. At simula noong Enero at Pebrero ng nagdaang taon, ay nakapagpasok siya ng 25 units sa Lubao, Pampanga branch. 37,000 pesos umano ang kanyang hinahabol na kita dito at yun ang hindi binayaran ng Honda. Ang katwiran daw sa kanya ng kumpanya, pinababa niya daw ang orihinal na presyo ng motor na dahilan na pagkalugi ng kumpanya. Ako ang pinagbibintangan nila na binababa ko yung mga presyo ng motor. Actually, silang may hawak ng mga formula. Silang may hawak ng kung magkano ang motor nila. Sila rin naman ang nag-a-approve niyan kung ma-approvehan yung nag-loan ng mababang motor. Hindi po ba? Actually, ano bang say natin? Hindi lang tayo. Ang gagawin ko lang maglapit lang ng tao sa kumpanya. Tapos ganun ang gagawin nila sa akin. Pagbibintangan sa ganung klaseng paratang. Kasi kung manulugi sila, bakit hanggang ngayon nandiyan pa sila? Bakit sila manulugi? Ang laki ng interest nila. Halos kalahati doon sa mga pagkakalaw ng mga motorsiklo. Dahil sa dami ng motor na ipinapasok ng ahente, ay dumaan sa loan itong si Eduardo. Kaso, aprobado naman daw lahat ang iyon. Kapag nag-loan ka, di ba, dadaan yan sa proseso. Pag na-aprobahan yung loan, doon ka palang magkakaroon ng kita. Paano kung hindi na-approve? Lahat in-approve naman nila.
Dahil sa tanging pag-aahente ng motor ang pinagkakakitaan, ay walang nagawa si Eduardo kundi ang lumipat ng ibang motorcycle company. Pero umaasa pa rin siyang maibibigay sa kanya ng Honda ang perang pinagpaguran niya. Tapusin na natin ito at hindi na dapat patagalin at kung maaari, bayaran na lang po ninyo ako. Ako po yung nargabyado dito. 2 buwan hindi niyo ako binabayaran. Kumakain naman kami araw-araw at wala naman akong kinikita. Umaasa lang sa pagiging hayente tapos ganito pa yung mangyayari sa akin. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Ang sagot ng Honda Motors sa pagbalik ng Responde.